Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan po natin ng kasagutan at liwanag itong isa sa mga pinost ng mga followers ni Brother Eli Soriano sa comment section ng ating page. So papakita po natin sa screen itong impormasyon na nagsasabing si Brother Eli Soriano ay isang Bible scholar. So ayan, nakikita po ninyo yan ngayon sa yung screen. So maaaring itong mga tagasunod ni Brother Eli Soriano ay hindi na nila susuriin kung totoo nga ba itong impormasyon na ito o hindi, dahil sa sobrang believe nila kay Soriano ay, well, para sa kanila, kahit ano tungkol sa Holy Scripture ay alam ni Eli Soriano. So, again, ito pong gagawin po natin ay hindi po para mamersonal, kung hindi para magbigay ng tamang impormasyon kung ano talagang ibig sabihin ng tunay na Bible scholar at kung ano ang mga ginagawa nito. Alam kong mahabang talakayan po ito kung pag-uusapan po natin talaga ang comprehensive na impormasyon tungkol sa pagiging tunay na Bible scholar. Pero magbibigay po tayo ng tatlong simpleng patotoo na si Brother Eli Soriano po ay hindi po tunay na Bible scholar. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Available naman po ang impormasyon na ito kung mag-iimbestiga lang po tayo ng mabuti. What languages are biblical scholars fluent in? Scholars generally recognize three languages as original biblical languages: Hebrew, Aramaic, and Greek. Kaya uulitin ko po ang sinasabi namin palagi dito sa paathag. Kailangan po alam po natin ang biblical languages at hindi ko muna isali na ang Biblia sa English at Tagalog ay hindi na po natin kailangan pang pag-aralan ang original languages nito kung gusto po natin gawin ang proper exegesis. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay may tunay na nakaalaman sa biblical languages? Well, ang tao nakapag-aral ng biblical languages at may totoong kaalaman tungkol dito ay, una, nakakabasa siya ng text ng biblical languages. Kasi kung hindi ka marunong magbasa, paano mo mauunawaan ito? Tandaan, marunong magbasa ng text ha, yung actual mismo na text ng Hebrew o ng Greek at tama ang pronunciation ng binabasa niyang text. Pangalawa, alam din niya ang syntax at ang grammar ng Hebrew at ng Greek. Pangatlo, meron siyang idea kung ano ang textual criticism at kasama na riyan sa textual criticism ay kaya niyang basahin ang text sa nasabing manuskrito. At pang-apat, marunong siya sa exegesis. Mahalaga po ang biblical languages para ma-perform po natin ang proper exegesis. Kaya nga, inire-recommend po natin sa sino mang seryoso na mag-aral ng sacred scripture na pag-aralan ang biblical languages. Therefore, knowing biblical languages is essential for exegetical accuracy and theological depth. Yung pong ginagawa ng iba ay hindi po yung matatawag na exegesis, kundi yun po ay eisegesis. Ang ginagawa po kasi ng iba, madalas, ay magka-copy and paste ng mga talata o di kaya mag-present ng mga talata mula sa Biblia tapos bibigyan nila ng kanilang sariling kahulugan. Tapos kapag tinanong mo tungkol sa original text, Hebrew or Greek, sasabihin nila sa iyo, hindi na kailangan ng Hebrew at Greek dahil naisali na sa English at Tagalog ang Biblia. So dito pa lang, halata mo na hindi nila alam ang exegesis. Dito pa lang sa tatlong to, kapasa kaya si Brother Eli Soriano? Marunong kaya bumasa si Brother Eli ng biblical language at tama kaya ang kanyang pronunciation sa kanyang pagbabasa? Ito, panoorin po ninyo ang video. 2028 ng gawa, nakasulat, Ecclesian Toteo. Ecclesian Toteo. Prosecete eutois que pantito poiminio. En o umas to niuma to agion eteto episcopus poimainen ten ecclesian to teo en peripoesato dia to aimatos to idio. Di ko alam kung paano pronunciation nun. Napanood po ninyo. Ang binabasa po ni Brother Eli Soriano ay hindi po actual na Greek text, kundi ang binasa niya po ay transliterated Greek. Ang totoong scholar po ng Bible ay nakakabasa po ng actual na text at hindi po gumagamit ng transliterated.
Kung sa Greek text pa lang ay hindi na marunong magbasa si Brother Eli Soriano, ano pa kaya kung yung sa text ng Dead Sea Scrolls? Pagkamat marami sa mga scholars ang nagsasabi na mas mahirap ang grammar ng Biblical Greek kung ikukumpara sa grammar ng Biblical Hebrew, pero sa mga beginners po ay mas nahihirapan sila magbasa ng Hebrew kaysa sa Greek. Again, ang tunay na Bible scholar po ay nakakabasa ng Hebrew at ng Greek. Pero sa pamamaraan ng pagbabasa ni Brother Eli Soriano, wala pong matinong tao na maniniwala na siya po ay isang tunay na Bible scholar. Maging sa mga followers po ni Brother Eli Soriano ay mahalata po natin na hindi po nila alam kung ano yung kahalagahan ng biblical languages. Magbibigay po tayo ng dalawang patotoo. Itong sinabi ng isa sa mga followers ni Brother Eli na bakit pa daw babalik sa Greek? Ay nakikita po ninyo iyan sa inyong screen. Kung totoong Bible scholar si Brother Eli Soriano, dapat naturuan niya itong mga followers niya kung ano ang tunay na value ng biblical languages para mauunawaan mo ng mabuti ang mga talatang ina-analyze mo. Itong pangalawa po, itong sinabi ng isa pang mga follower ni Brother Eli na much better daw ang Codex Sinaiticus kaysa sa Codex Vaticanus. Kung totoong Bible scholar si Brother Eli, ay naturuan niya dapat ang mga followers niya ng kahalagahan ng bawat manuskrito dahil ang totoong may alam sa biblical languages ay hindi magsasabi na much better isang manuscript sa isang manuscript, lalo pat ang Codex Vaticanus at ang Codex Sinaiticus ay parehong Alexandrian text type. At kung alam natin ang textual criticism ay hindi sasabihin ninuman na much better ang Sinaiticus kaysa Vaticanus o much better ang Vaticanus kaysa Sinaiticus. These two codices have become the foundation of modern critical studies of the New Testament. So, dito pa lang sa unang patotoo kung ano ang tunay na Bible scholar ay hindi na po pasado si Brother Eli Soriano. Again, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.